Gusto mo bang makulong? Gusto mo bang makulong? May nang hold up sa akin. Anong ba? Bakit mo ako binabani? Humarap ka sa kabila at itaas ang mga kamay mo. Ise-secure ko ang ticket ko. Ise-secure ko ang ticket ko. Pakawalan mo ako! Nasaan ang mga susi? Nasaan ang mga susi? Ibig kong sabihin, hindi ko pa ito nagawa sa kahit kanino kaya ganon. Ang Taginit ay panahon ng mga amusement park, roller coaster, water slide at pampamilyang saya na dinarayo ng milyon-milyon para pansamantalang makatakas sa realidad. Pero para sa iba, ang pinakamalaking kasabikan sa araw ay ang makasalubong ang pulis. Bibilangin namin ang 8 pinakakakaibang pag-aresto sa amusement park na nahuli sa body cam, kung saan natutunan ng mga bisita na hindi aliwan ang mga patakaran ng park. Welcome sa After Hours ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Gusto mo bang makulong? Gusto mo bang makulong? May nang hold up sa akin. Sinimula natin ang episode ng After Hours sa Universal Studios, kung saan dapat natutupad ang mga pangarap, pero hindi kay Lea Salcedo, na ayon sa pulisya ay lumabas ng tindahan na may Captain America na sombrero na hindi niya binayaran at sinubukang tumakas. Sandali lang, tigilan mo ang paglaban o makukulong ka. Gusto mo bang makulong? Gusto mo bang makulong? Wala. Central Turning, 10 nasa Ikalima Street ako. Naglalakad doon. Tara, babalik tayo dito at tatawagan si nanay mo. Hindi. Pakiusap, patawagan mo ang nanay ko. Ako ay 10:15. Hindi, pakiusap sabihin mo sa nanay ko. Mainit na kape, 10 kopi. 10:15, 1,700 at 50 siyam. Pwede mo bang ipasa ang impormasyong yan? Pakiusap, hinuhuli ako ng FBI. Hindi. Pwede mo bang tawagan ng nanay ko? Pakiusap. Oy, Kumusta, mahal? Pasensya na, ito ba emergency mo? 56, nanay ko. Salamat. Ilagay mo ito sa cellphone. Kailangan kong tingnan. Salamat. Nasa kanto ka ng bell. 5 kailangan mong tingnan. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo bang tawagan si nanay ko? Tatawagan ng nanay mo. Kayo, gusto niyo bang makita si David Lima? Ipagpapalagay ko na lang yon. What's your calling? Lang. Ako ay sa Talapoya. Moscow, nasa USF Bridge sila sa edad na 12. Pakiusap! Hi, copy. 10:15. Ano nangyayari? Nakuha mo na ba yung tulay na kailangan ko? At papunta ulit sa USF? It looks like, isa o dalawa sa IV ang nagbabantay ng armas. Sa totoo lang, gawin mo nang. Ako na ang magkakape. Pero ang sombrerong nagkakahalaga ng $26 ay simula pa lang ng kanyang problema. Ayon sa ulat ng pulisya, sinabi niya sa mga pulis sa security office na siya ay menor de edad. Ngunit ibubunyag sana ng sariling ina ang kanyang sikreto. Hinahawakan mo ako ng masyadong maigpit. Sandali. Dito, kailangan kong makita ang opisyal ko. Kailangan kong makita ang opisyal ko. Tanggapin mo kung anong ibinigay sa'yo. Hindi. Oo, ikaw ang magdedesisyon kung tatakbo ka. Pero hindi mo basta pwedeng patayin kung sino ang gusto mo. Hindi ganyan ang sistema dito. Kung nakinig ka sa kanila, iba ang nangyari. Umupo ka, umupo ka, umupo ka. Kailangan ko. Stop 5, stop 4, 4, back, 10-8. Humihingi ako. Tumigil ka at makinig ka. Ayaw mong mawala ito sa control. Sige. Kailangan kitang may alis. Sa pangalat namin. Tanungin mo siya sa 372 headquarters. Abisuhan natin ang mga nararapat na tao. Kailangan natin gawin yun. Maghintay, kausapin ng 372. Lalabas ako kasama ang 56 Sierra. Hindi, wala nang kasinungalingan. Tingnan mo ako. Anong edad mo? 17 ka na. Meron kang ID. Sige. O, yung una. Sigurado akong naging tapat ako. May tanong lang ako. Nasaan siya? Nasa bar pa rin ba siya? Mami, pakiusap. Pumunta ka na. Bilisan mo. Anong sinabi ko sa'yo? Anong sinabi ko sa'yo? Tama, di ba? Tigil-tigil. Dito ba talaga siya dumiretso? Oo, naipit siya. Huwag kang magsalita tungkol sa kalayaan. Pagkatapos mong mahuling nagnanakaw sa tindahan habang umuulan. Ako, Ako, nandun pa rin sa gilid. Yusko,
Walang lumalabag sa karapatan mo. Ikaw ay nagiging. Kapag kinausap mo si Mama, siguraduhin mong kausapin mo siya sa labas. Hindi ako. Siguraduhin mong kausapin mo siya sa labas. O siya nga pala. Kung kinakailangan mo. Dahil kung dadalhin mo siya rito, Sisigaw at magwawala siya, mag-eksena na naman. Anong sinabi ko? If kumera din ito, kahit anong porsyento, tama. Pagkatapos mo magpawis, Kung kung makikinig ka at gagawin mo ang inuutos sa'yo, yun lang ang makakatulong sa sitwasyon mo. Pinapayuhan kitang humina ng malalim at huwag mong salita kung hindi tinatanong. Kukunin na namin ang nanay mo. Kailangan siya narito dahil menor de edad ka at siya mapapatunay kung sino ka para maasikaso ito. tinawagan nila si nanay, pero imbes na sabihing menor de edad siya, sinabi ni nanay sa pulis ang totoong edad niya. Makinig ka tulad ng sabi ko, kung hindi ka tumakbo at pinaghabol ang lahat dito sa park, malamang nakalabas ka na rito mga 15 minuto na ang nakalipas. Naalala mo ba ang EPO 85 na ikinatutupad? Hindi. South 4 ako si Walo. South 5, South 4. Nandito na ako ulit. Makikipagkita sila sa kanya. Saan ka nakatira? Wow! 10, 4, 10, 5, 6. Ligtas ako. Wow. Hindi yun ang tanong niya. Pakinggan mo siya, 17 ka na. Saan ka nakatira? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nasabi rin naman ng nanay mo. Bakit di mo na lang sabihin sa amin? Lea, lalong humihirap ang sitwasyon kapag di mo sinasagot ang tanong. Lima Siyam, 4-0. Iniiwatan mo ang mga tanong ko. Kung hindi mo sinasagot ang mga simpleng tanong na wala namang kinalaman sa taong ito, malamang ay mapupunta ka sa kulungan. Sa hindi mo pagsagot. Simpleng tanong lang ang tinatanong ko. Saan ka nakatira? Nakatira ako sa Texas. Sige. Nasa Texas tayo? May sticker ba kayo? Nagbabakasyon kayo? Ayon sa ulat ng pulis, nalaman ng mga pulis na si Leah ay 20 taong gulang, hindi 17. At ibig sabihin nito, hindi na siya makakalusot bilang menor de edad. Hindi ka na menor de edad. Ang galing mo ha. Ano yun? Narinig kong sinabi niyang hindi siya menor de edad. Hindi siya menor de edad. 20 taong gulang na siya. Ayos lang. Hindi maganda yan. Ginawa mo lang yan. Ginawa mo mas malaking problema ang isang pirasong papel. Hindi. Sinabi ko kay Gina, hindi tayo pwede magpasok ng nanay dito. Kailangan ko pa ng isa. Kailangan ko pa ng dalawa. Ngayon, binigay ba niya ang ID niya sa'yo? Yung ID. Ready ba si Mama? Oh, tingnan mo kung may ID si Mama. Hindi makakasagot si Mama ng kahit anong tanong. Kung di mo sagutin ang aming tanong, gagawa kami ng ang kwento. Hindi, ikaw ay isang adulto. Isa kang adulto. Hindi ito oras para magpakabata. Hindi ka na menor de edad. Isa kang adulto. At kailangan mong managot sa iyong mga ginawa. At ngayon, kailangan mong sabihin sa amin kung saan ka nakatira. Sabihin mo ang totoong pangalan mo or magiging. Mas malala. Oh, isa pa? Oh. Ang una ko. Hindi kaya ni nanay. Magkaroon ng sariling ideya? ID? Sige, kukunin ko si nanay. Kunin ko lang ang impormasyon. So ikaw ba? Gusto. Ay, way bata pa. Okay. Sa'yo, pindutin mo yung ID. Gusto mo ba ikaw ang humawak niya? Oh, isusulat ko lang at may kukuha at maghatid sa kanya pababa. Kukunin ko lang lahat ng impormasyon mula kay nanay at i-check ko ito sa Texas para tingnan kung may lalabas na ID niya ron. Hindi, ikaw ay isang adulto. Isa kang adulto at magsasampa sila ng kaso laban sa'yo. Sino? Pwede ba ang isa sa kanila? O, pwede bang sumama ang isa sa kanila sa akin? Kasi hindi ko alam kung anong itsura ni Mama. Hindi. Pwede mo ituro kung nasaan si Mama? Oo. Hindi, mahirap yun. Sa tingin ko, wala sa inyong dalawa ang pangalan namin. Sa tingin ko. Wala kang ID niya? Wala po sir, sa akin din po meron akong, saan nyo nakikita ang pang-uudyo, kaya akong bayaran ng lahat. Anong totoong pangalan niya? Nasa akin ba ang lisensya mo para makuha ko ang address doon? Apo sir. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi.
bayaran nilang ang lahat. Sir? Hindi. Ma'am J. Yari? Huwag ka na nga. Makukulong siya. Pwede po bang ako na lang ang mabayad ng lahat, sir? Hindi ko alam kung bakit ang dali-dali lang para sa kanya. Sana tinanong niya muna ako. Dapat nga at hindi rin sana siya tumakbo at tumakas mula sa mga loss prevention officers. Natakot lang siya. Hindi ko alam bakit. At nang sinungaling pa siya na menor de edad siya, kaya pinalaki niya ang issue na hindi naman sana lalaki. Sir, Ano po ang maaari kong gawin? ibibigay namin ang impormasyon kung paano siya mapiyansahan at makalabas ng kulungan. Pwede po ba? Pwede kayo maghintay doon. Pwede po ba ako? Hindi mo siya pwedeng kausapin. Nasa hustong edad na siya. Okay, sa po, sir. Pwede na po ba ako umalis? Umupo ka muna sa bench, ibibigay ko ang impormasyon kung saan siya pupunta at ang numero ng telepono. Kabuwang $200 at $19 para sa sombrerong Captain America at ilang souvenir. Kinasuhan si Lea Salcedo ng petite theft at pinagbawal ang pumasok sa Universal Studios. Batay sa tala ng korte, natapos siyang programa para sa unang beses na nagkasala, kaya ibinasura ang kaso. Isang summer vacation, natutunan ng turista na si Captain America ay sumisimbolo sa katarungan, hindi sa pagnanakaw. Bakit mo ba itinatapon sa akin yan? Humarap ka at itaas ang mga kamay mo. Itaas mo ang mga kamay mo sa tiket ko. Itaas mo ang mga kamay mo sa tiket ko. Nasa Universal Studios pa rin tayo, pero ngayon ay spring break sa Islands of Adventure. Si Shannon Kearney di umano'y dumaan sa ticket scanner nang hindi nagbayad. Hoy, sandali lang, sandali lang. Paano yun? Paano yun? Nasaan ang ticket? Nasa biyanan ko ang ticket. Ano? Nasa biyanan kong babae yon. Mas mabuti pang kunin mo yon. Alis na kami, tara na. Para saan? Anong naging problema? Hindi ko alam. Tinatangka kong alamin kung bakit mo ako pinigilan. Pinipigilan niya ako. Wala kang ticket at nasa parke ka. Kaya ito ay theft of service. Tara na. Ako ay theft of service ako. Oo, mayan, ganyan ka. Nasa parke ka pero walang ticket, kaya dito ka na. Tinatangka ko maintindihan kung bakit ako pinipigilan ng lalaking ito. Paulit-ulit niya akong pinipigilan mula sa kung sino man. Hindi naman ako bahagi ng komunidad. Tara, pag-usapan natin ito sa opisina. Tara na, pulis ako mula sa Orlando Police Department. Lakad na tayo. Hayaan mo muna akong tumawag. Pwede kang tumawag, pagpasok mo, sinusubukan kong kunin ticket ko, tapos pupunta tayo sa opisina. Hindi ko kailangan pumasok sa opisina. Kung sa tingin mo kailangan ko umalis, pwede ako umalis. Alam ko, pasok tayo sa opisina. Hindi ko kailangan pumasok sa opisina. Makinig ka, pulis ako, binibigyan kita ng legal na utos. Kaya pumunta ka ng walang posas o pupusasan kita at dadalhin kita doon. Makinig ka, kaya maglakad ka ng kusa. Hindi ko kailangan pumasok sa opisina. Kung gusto mo, pwede akong umalis. Hindi, ngayon, nasa parke ka na, hindi ka dapat naroon. Mayroon akong ticket. Nasa biyanan kong babae ang ticket ko. Ngayon, papasok muna kami, hindi ko kailangan ng tulong. At sabihin mo sa nanay ko. Binibigyan kita ng isang utos na ayon sa batas. Unang mga kaso mo ba ito? Mahigit 1 buwan na akong may kaso. Basta sinusundan nila ako, tinatawagan ako. O hindi, kami. Kung hindi, sisiguraduhin lang namin lalabas siya. Nandiyan na sila. Nandiyan ang mga polis. Polis sila. Sinusundan nila si nanay. Nandyan na sila, pati si nanay at ang 7. Kung hindi ka pumasok ngayon sa opisina, makukulong ka. Naiintindihan mo ba? Dalhin mo na lang ako sa kulungan. Baby. Pero hindi ka naman. Lumingon ka, putang ina mo, putang ina mo. Itaas mo ang mga kamay mo. Ilagay ang iyong... Itaas ang kamay mo sa ticket ko. Ipatong ko ang mga kamay mo sa akin. Mama, itaas mo sa ticket ko. Oscar, 371. Ako ay nanlaban at may port of entry ako. Pwede ba akong kumuha ng isa pa? Kailangan hawakan mo braso niya. Pahawak nga. Hayaan mo muna ako ilagay ang phone ko sa bag ko. Alin dito? Ibigay mo sa akin. Alin dito? Ipaalam mo sa akin sa... Telepono Ginu. Tara na.
Tara na. Tara. Oscar, 371. Pwede ba akong humingi ng 45? pero may ticket ako. Grabe naman ito. Sandali lang. Nakuha ko na ang mga ticket mo. Nandito na tayo. May ticket ako. May ticket din ako. Hindi mo ako pinapatingin sa ticket ko. Hindi ko kaya. May ticket siya. May ticket siya. May ticket siya. Kukuha ako ng ebidensya nito. Kunin mo cellphone ko dun. Hindi, ako. Pwede ba ako? She dick. May titi siya. Anong ginagawa nyo? Kailangan yung makisali dito, ha? Saan na ako galing ngayon? Hindi ko alam. Kamusta ka? Natatakot ako. Pwede bang ibigay ang telepono ko sa asawa ko? Baby, kunin mo ang akin. Kunin mo ang telepono ko. Pumunta ako dito para alagaan ang mga anak ko. Hair. Pakibigay ang telepono ko sa asawa ko. Nakakuha siya ng ticket. Pupuntahan ko siya. Pwede mo bang ibigay ang telepono ko sa asawa ko? Pwede mo ba ako ipakausap sa asawa ko sa telepono, sir? May lata ako. May ticket ako. Hindi mo ako binigyan ng chance. Pero binigyan kita ng marami. Wala kang binigay sa akin kahit ano. Dapat tumakbo na lang ako palayo sa inyo. Kayo! Pananlaban na yan, kaya tumayo ka na. Hindi ko kaya, baby. Tumayo ka. Ayon sa ulat ng pulis, tinatawag niya ang asawa niyang nasa park at kakausapin siya ng mga pulis kalaunan. Ayon sa pulis, marami siyang sinabi. Pero yung hindi niya sinabi, makikita mo. Wala akong pakialam. Puto, umalis ka dito. Tara na, mahal. Tumayaw ka. Yan ang sinasabi namin. Tumayo. Sige, okay, siguraduhin mo manatili ka dyan. Ilagyan itong gago ng mga kadena sa magkabilang gilid. Ito! Racist. At may ticket talaga ako. Isa kang gago pare, sino nagsabing wala akong ticket? Tumatanggi akong maaresto dahil may ticket ako. Kahit sinasabi mong wala akong ticket noon. Isa, dalawa, wala. Kapag nakakuha ako ng ticket sa telepono, sa opisina, pupunta kami sa mga community officer sa town hall. Maaari ka nang dumaan sa exit line. Kung bahalaga ang sasabihin. Sige baby, oo. Oscar 371. Nakuha ko na. Kita tayo sa 371, may 10:15 ako. Isang 10-4. Magpasalamat ka na lang at pulis ka. Pangako ko yan. Umupo ka. Buti pa magpasalamat ka dahil pulis ka. Ano bang pinagsasabi ng taong to? Paano mo naisip na magmumukha akong tanga dahil dito? Wala akong pakialam. Hindi yan ang punto. Kung umaasta ka na parang normal na babae, Hindi sana nangyari to. Dapat nasa bahay kita. Pero hindi mo ginawa. Umupo ka. nakatayo ako. Ano ang hindi mo maintindihan? Ano ang hindi mo maintindihan? Isa akong pulis. Ako si JS. Tawagin mo ang sarhento mo. Tawagin mo ang sarhento mo. Gusto ko ng sarhento mo. Umupo ka na. Umupo ka. Umupo. Umupo ka. Seryoso ka ba? Umupo ka. Seryoso ka ba? Diyos ko. Binigyan si Kearney ng nakasulat na babalang bawal siyang pumasok at pinagbawal lang bumalik sa parke ng Aliwan. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Yan ang problema. Yan ang problema. Sumakay ka sa kotse. Yan ang sabi niya. Sumakay ka sa kotse. Seryoso ka ba? Na yun na. Seryoso ka? Sakay sa kotse. Seryoso ka? Naalala mo yung asawa? Natuntun siya ng pulis. Kahit may ilang impormasyong naibigay, wala siya nung talagang kailangan nila.
Si Sohem, uwe. Tayo ba ang ID niya? Uy, makukulong ba siya? Malamang, tiyak na lumalaban siya ngayon. Lumalaban? Oo, lumalaban sa pag-aresto. Paano siya lumaban kung may ticket siya? Paano siya lumaban kung may ticket siya? Hindi ako sigurado. Pakinggan mo. Hindi ako nakikipagtalo, kailangan ko lang ang ID niya, Ano? Ano? Pwede ko siyang tanongin, pero isa na naman dagdag na kaso yun. Ayaw madagdagan pa siya ng kaso. Pero, Kasi kung ayaw niyang ibigay sa akin, hindi niya rin mahanap yon. Kaya sinasabi ko ngayon na hindi siya handa na ibigay sa atin. Kaya lumalapit ako sa'yo para hindi siya mapahamak. Para hindi siya madagdagan ng kaso. Yan, see bro. Mamanloko kayo, putang ina to. Tapos na kami dito. Magkano ang piyansa mo para dyan? Para lang sa pagkaka-aresto. Ibibigay ko lahat ng impormasyon pagkatapos ko makausap yung isa pang nag-aresto. Ayoko madagdagan pa ng kaso kasi galit siya na yon. Binagsak siya at nabigyan siya ng ticket. Kakarating ko lang dito, sinusubukan ko lang. Sinusubukan ko lang siyang pasakayin. Day off. Oo. Siguradong makukuha mo lahat yan sa ilang sandali lang. Hindi ito makatuwiran, bro. Sabihin mo sa kanya na sinabi ko dahil kumalma na siya. Pare, mukhang siya pa rin. Nakuha ko passport niya pero di ko makita ID niya. Hindi ko alam kung nasaan ang ID niya, pero ito ang passport niya dito. Pwede ko bang hawakan yan saglit? Nagwawala pa rin ba siya dun sa likod? Hindi ko alam. Umakyat ako dito, nagwawala pa siya at ayaw sumakay sa kotse. Saan kotse yun yung sumakay? Ma'am, wala dito ang asawa mo para mapababa ang penalty nito. Sige. At kailangan kitang tanungin. Ito lang talaga ang kailangan kong itanong. Uminom ka ba ngayon araw? Oo, uminom ako ngayon araw. Gumamit ka ba ng illegal na droga ngayon? Hindi ako gumagamit ng droga. Sige, natatanong lang ako. Hindi kita inaakusahan. Hindi nga ako nagmamaneho papunta sa ex-bayan, hindi ako gumagamit ng droga. Sige, baka may nainom ka lang. Ayos. Kaya, Sabi ko nga, bakasyon sa eskwela ang mga anak ko, kaya wala sila sa bahay. Nasa bakasyon, sa online school ang mga anak ko, bakasyon din ako. Kapag lumalabas ako at ibinabagsak ako sa lupa, naapektuhan din ang mga anak ko. Well, sige. ma'am, hindi po ako pabaya. Naintindihan kita. Sinabi ko sa kanila na may ticket ako. Hindi pa namin nakikita ang mga ticket na yan. Paano mo ipapakita ang mga ticket, ang asawa mo? Habang lalapit ako para ibigay ang ticket, hindi niya ako pinayagang ipakita ito. Nasaan ang ticket na ibibigay mo sana sa kanya? Yan ang tinatanong ko. Wala na sa ibang lugar ang cellphone ko at lahat ng gamit ko. Nasa amin ang cellphone mo. Sige, ibigay mo ang impormasyon niyan. Hindi ko alam. Sige. Sige po. Opo, ma'am. Lahat ng abalang yon para sa tiket na di umano'y hindi niya maipakita, sa parke na hindi na niya muling makikita, at sa asawang hindi man lang mahanap ang ID ng asawa niya. Pwede mo naman akong ibuhos, pero mas gusto ko wag. Sir Sean, sige. Andrea, pwede mo ba silang bantayan? Ito ang tindahan ko sa Sidacas Avenue. Nasa tindahan mo ng mga pangkwarto. Sige, ayos ka lang ba? Hindi ako masaya. Kailangan ko siyang hawakan saglit. Maglalagay ako ng 2 posas. Sige, lahat. Ayos ka lang ba, bata? Magandang gabi. Ako, si Andrew Hill. Buti at nakita kita. Alam mo na yon. Uy, oh! Sabi mo, sagot ng Hertz to. Oo.
Kailangan ko lang na mag-aasikaso sa kanya kasi babae siya at sa pagkakaalam ko, hindi pa siya nakapkapan. Gusto ko lang siguraduhin na may pinadala na para sa kanya. Pero nandito ang kasama ko para tumulong sa medical na tulong. Magkikita tayo sa park. Ibig ko sabihin, kung ako ang magmamaneho, siguradong lasing ako. Sila. Naisip nilang palabasin ako. Magaspang silang magmaneho. Ginagawa niya talagang mas komportable para sa'yo ngayon. Oo, siya nga. Hello po ma'am, nagre-record na po ang mga camera namin. Kasama ko po partner ko, okay? Susuriin lang po kita para tiyakin na wala kang armas, okay? Tara na! Meron ka bang kahit ano sa bawang mo? Papaalam ko lang po ma'am, kapag dinala ka sa kulungan, i-examine nila buong katawan mo. Scan? May dala ka ba anumang bagay na maaaring illegal o hindi pinapayagan na ipasok sa kulungan? Mag-ingat ka dyan. Sir? Dito tayo dumaan ngayon! Gusto lang namin siguraduhin ulit sa'yo dahil babae ka, alam mo na magalang siya at ayaw lang niya na gusto lang namin siguraduhin na wala kang dala na anumang bagay na illegal o kontrabando na bawal sa kulungan. Gusto ko kung paano ito, alam mo na. Sige, yun lang. 26 na taong gulang na ako. Sigurado akong ganoon ka rin. Hindi ako kriminal. Magaling. Nakakuha ako ng 20. O sige. Maraming pwedeng magustuhan, kaya Sige, sandali, hindi. kausapin mo ako tungkol dito. Wala akong kailangang gawin. Tinitingnan mo ako, may labing siyam ako, makikita mo ang lahat. Ayan, ayos lang yan. Tapos papasok na ako dito ngayon. Titingnan ko muna dito sa gagawa ng code para sa atin. Hayaan mo siyang pumasok dito. Kung iba ang paraan ng paglapit niya sa akin, iba rin ang magiging sagot ko. Lumapit siya sa akin ng marahas. Kaya ganun ang sagot ko, huwag mo akong lapitan ng ganyan. Sabi ko nga, hindi ako kriminal at may ticket ako. Si Shannon Kearney ay kinasuhan sa pagnanakaw ng pamasahe at paglaban sa isang opisyal ng walang karahasan. Nakapagpiyansa siya pero hindi sumipot sa korte, kaya naglabas ng warrant laban sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita. Alam mo ba kung anong nakakatakot? Data breaches. Oo, nanganganib balantad ang iyong personal na impormasyon gaya ng pangalan, numero ng telepono at address. Kaya gusto kong siguraduhin ninyong ligtas ang inyong data online. Ganito ang paraan kung paano ito gawin. Hinahanap at tinatanggal ng Incogni ang personal mong data mula sa maraming site, kabilang ang online directories, people search sites at pati commercial databases. Nalaman kong may impormasyon tungkol sa akin sa mga database na ito at natanggal agad ng Incogni sa ilang araw. Madaling gamitin ang Incogni. Mag-sign up ka lang, Incogni na ang bahala sa iba pa. Sa unlimited plans na may custom removals, pwede kang mag-submit ng links na susuriin at tatanggalin ng privacy experts. Hindi ka nila masasaktan kung di ka nila makita. Gamitin ang code na After Hours sa link sa ibaba at makakuha ng 60% diskwento sa annual plan sa incogni.com/After Hours. Tara na! Tara na! Kailangan ninyong tumigil! Hindi! Ako si Yo, pakawalan mo ako. Lasing ako. Yo, incogni.com/go. After hours, lasing. Lasing ako. Hindi ako lumalaban kahit kaunti. Sa susunod na kaso, nagparty tayo sa Universal Studios kung saan 4 na tao ang akala nila personal nilang banyo ang park. Tama yan. Ayon sa pulisya, nahuli silang umihi sa publiko kahit maraming pamilya sa paligid. Hindi ko maintindihan. Pare, ang problema ay ilang beses na namin narinig yan. Sige, may mga camera kami at malinaw na umihi ka sa lugar na hindi dapat. Umiihi ka sa labas, sa lugar na hindi mo dapat gawin. Sige, kaya ang gagawin namin, kukunin namin ang impormasyon mo, tapos palalayasin ka namin. Yan lang, simple lang. Sige, narinig din namin. Tingnan mo, hindi kami, narinig din namin. Ano? Narinig din namin, ano? Pinalalabas namin kayo. Sige, narinig namin na magulo ang asal nyo ngayon. Ikaw pa yung umihi sa bawal. Ezra, nakikita mo bang video? Wala akong ipapakita sa inyo. Wala naman kayong pakialam sa amin. Wala akong ipapakita sa inyo. Wala kaming ginawa. Anong sabi mo? Wala kaming ginawa. Wala kaming ginawa. Wala kaming ginawa. Kung may video ka, pwede mong ilabas ang video at ipakita sa akin. Kung ipapakita mo ang video. Lalabas kami. Sige, paalisin na namin kayo. Hindi namin kailanman ginawa ang aliman doon. Mga papeles ng trespass yan. Taya, maaari ko bang makuha ang refund ko pabalik? Pwede ka makipag-usap sa guest services kung gusto mo. Hindi yan ang departamento ko. Seguridad ang departamento ko. Sige, Taya, Patrick. Sir, gagawin ko talaga. Kaya mo? Makipag-usap ka sa guest services. Tandaan mo. Pwede di ko ba makuha ulit ang ID ko? Pakiusap.
Kapag tapos na kami sa ID mo, ibabalik namin ito. Sige, kailangan lang ng opisyal na mag-asikaso ng ilang papeles. Sige, magsimula na tayong maglakad palabas. Bawal na kayong pumasok sa Universal Studios. Nagtitrespass kami. Kakabili lang namin ng ticket. Ano ba pinapasok nating bawal? Binili ko ang ticket. Pasensya na. So ano bang pinapasok nating bawal? Pribadong ari-arian ito. Ano sinasabi mo? Binili ko yun sa pangalan niya. Sandali lang. Lumayas ka rito. Sandali. Alam ko pangalan niya. Literal. Lahat na serbisyo niya ngayon. Anong nilalapag natin? Tingnan mo, may mga litrato tayo. Anong problema? Kung ganon, hahanapin kita. Uy, huwag! Kasama kita. Kasama kita? Gusto mo maging kasama ko? Doon ka ba sa mga 25 anyos? Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang. Sandali lang! Uy, huwag! Sige, nasa akin ang ID niya. Sandali lang. Mga pare, tara na. Simulan na nating maglakad papunta sa labasan. Sig. Sige, maglakad ka na papuntang labasan. Hindi ko kaya. Baliw na to. Tulungan mo ako, Tara. Totoo ba? Oo, maliban sa atin. Ano bang sinasabi mo? Heto. Maglakad na lang tayo. Dito tayo dumaan at pwede kang magsalita. Ikuwento mo nga, sino talagang supervisor? Hindi, ayoko mawalan ng pulis. Hindi ako supervisor at pwede mo namang sabihin sa kanila tungkol dito. Hindi, sandali lang. Pwede po ba makausap ang supervisor? Sa labasan, basta mo na lang akong pinaalis dahil sa trespassing. Di ko maintindihan, binayaran ko naman ng tiket ko. Kaya isang trabaho lang ang ibinigay sa kanila. Maglakad papunta sa labasan. Pero sa halip, naging parada ng mga insulto tuwing ilang hakbang. At ang grupong ito ay nauwi sa mas higit pa sa inaasahan nila. Ibigay mo sa akin ang iyong ID. Hindi. Naglalakad lang ako. Pwede bang malaman ang ID number mo? Naglalakad lang ako. Pakilabas ang ID mo. Tara na! Tara na. Hindi siya ang tinutukoy ko. Sandali lang, huminto siya ulit. Ginagawa niya na naman. Ano bang ginagawa niyo? Sobrang kailangan magsimula. Hindi. Lepi, wag mo akong asarin. Wag mo akong asarin. Sila bro. Sige. Bubuhayin ko na ito bro. Unang makakuha, siguradong enjoy ka. Kasama kami. Diretso na tayo. Ayos. Uy, wag! Dapa! Hindi ka pulis! Tigil, huwag kang manlaban. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Inaaresto kita. Ilagay mo ang Kamay. Biyan lang. Tanga ka. Nasa'yo ang posas mo. Gets mo? Ayos ka na. Oo, walang anuman. Oo. Hello? Gets mo? Hindi. Halika dito. Halika dito. Hindi. Ayoko. Kailangan mo ba ng posas ko? Ayos ka lang? Hindi ko alam. Dalhin mo na lang ako. Umupo ka. Sige. Hindi nga ako nakaupo dyan. Tumayo ka. Alam mo na. Isa kang tao sa kalsada. Wala ka namang ginagawa. Hindi ka pwedeng pumasok, pre. Bakit mo ginagawa yan? Hindi ka namin masasamahan. Sa loob. Kailangan naming dalhin siya sa security office sa taas. Huwag mong kunin ang radyo mo. Hindi ka isa kang, sige. Gusto ko. Na paalisin mo siya. Tinutulungan lang kita. Sige, tingnan natin. Huwag kang pumasok dito. Putol-putol ang radyo. Umiikot papunta sa akin. Hindi ako umiikot. Ako ito. Ipadala mo sila rito sa akin. Ako ito. Sira na. Itoy. Padding. Sa iyong vest. Gawin mo yan. Sige, malapit nang matapos. Tumayo ka. Biyahe. Yung Mga binti. ay silay. Oy, titigil na ako. Sige, hindi ka nga pulis. Ipit kita ngayon.
106 at 105 na. Negosyo. Paparating na sila. Kaway ko, hindi ko... Bakit ko sinusundan ito tuwing tagsibol? Bakit nyo ginagawa ito? Bakit niyo ito ginagawa? Pwede ko bang subukan? Duraan mo ulit ako. Duraan mo ulit ako. Hindi kita dinuraan. Kung ganoon, tumingon ka na lang. Tahimik lang ako. Lumingon ka. Ako si Mama, gagawin ko ito. Tigilan mo na ang pag-aayos. Kunin mo yan, ilalagay uli kita sa gitna ng tao. Tama na ang pag-aayos. Tigil. Nagayos. Huwag kang manigas. Sabi ko, tumigil ka. Huwag. Hindi ko yung ginalaw. Huwag kang manigas. Ikaw ang gumagawa niyan sa sarili mo. Ayokong maging... Pero ang unang pag-aresto, yun lang ang pambungad na eksena. Isang babae, sinigurado niyang alam ng lahat ang kanilang mga karapatan. Ayaw mo talagang tumigil ako. Babagsak ka sa lupa. Huwag kang manisi. Huwag mo akong babuyin. Huwag mo akong babuyin. Huwag mo akong babuyin. Siguraduhin mong tapos ka na at gamitin ang mga daliri mo. Siguraduhin mong nakahiga ka. Siguraduhin mong tapos ka na. Oy, siguraduhin mong tapos ka na. Wala talagang kwenta yan. Nagkamali ka. Wala kayong galang. Palagi niyang inuulit na wala siyang kasalanan. Ngayon may felony case ka dahil sa pag-atake sa pulis. Hindi ka mabait, kaya mapapa-hospital kita. Naiintindihan mo? Halika. Matagal kang ganito, wala nang sipa o itatali ng paa mo. Naiintindihan mo ba? Gaya ng sinabi niya. Simulan. Mananatili ka dito. Higa ka lang, tama? Sabihin kung handa ka na. Sige, itulak mo na siya. Handa na ako. Hindi pa. Handa na ako. Sige, ganyan ka lang. Makinig ka. Diyan ang sinabi ko. Putong ina mo, okay? Putong ina, putong ina, putong ina mo. Putong ina mo. Putong ina. Oy, anong problema mo? Oy, anong problema mo? Ano yun? Oy, mga bata! Pwede ba kitang makausap? Kinakausap kita. Nakatingin ka sa akin. Kinakausap kita. Hindi ako kailanman salamat. Anong first name mo? Uy, tingnan mo, kinakausap kita. Makinig ka, makinig ka, makinig ka. Malalaman natin ang pangalan mo. Gagawin natin yan kapag umupo ka. Kung gusto mong umupo, malalaman natin ang pangalan mo. Kung hindi, pwede ka namang sumigaw lang dyan sa sahig. Sige, gusto mo lang bang sumigaw? Kinakausap ko siya. Isang cake para sa bro. Alam ko ang sinasabi mo. Sino ang pinili ko? Wala akong piniling saktan. Anong pangalan mo? Hindi, halika dito, halika dito. Halika dito, halika dito. Halika dito. Halika dito. Makinig ka sa akin. Halika dito, makinig ka. Kung gusto mo magsalita, pwede kang magsalita. Pwede kang magsalita. Pwede kang magsalita. Turuan mo maging maayos ang aso. Ilalagay namin ito sa likod mo. At pwede kang magsinungaling sa pangalan mo. Pakikipagtulungan ka ba? Oo, halika dito. Sisipa ka ba sa isang opisyal? Patanggalin mo ba? Hindi. Hindi kita bibigyan ng sansang sabihin ang pangalan mo. Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan mo ba? Oo. Umupo ka ng maayos na parang isang adulto. Anong pangalan mo? Hindi ko yan naiisip kailanman. Anong pangalan mo? Crystal. Crystal, taga saan ka? Saan ka galing? Dito, mula sa palapag na ito. Sige. Pagkatapos, dumating ang nagpakilalang rapper na naalala ang kanyang mga karapatan. Oo, nakiklaim ako ng pinsala. Sinaktan niya ako. Sinaktan niya ako? Oy, sobra na. Handa na ako, tol. Malapit na ako. Pasensya na, pasensya na, pasensya na, pasensya na. Malapit na ako. Tama, kasya yan, kasya yan. Ayos lang ba yon? Hindi, malapit na. Wag. Makakasuhan siya. Hindi naman ako advertiser. Hindi ako advertiser. Kung di nila gusto siya, tayo ang maiipit. Oh, wala naman. Maayos ang property natin. Lilinisin ko lahat. Sigurado. Ako ang maglilinis at unang titingin sa inyo. Okay, ang labo nun.
Itong kalbo kong ulo ang nagpagapos sa akin. Kalbo, gapos. Putya, ano ba yan? Wala naman akong ginagawa. Puting na mo. Puting na. Lumalabas na kami ng parke. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Nakuha ko. Batas yan. Bawat. Lintik na ideya. Tatlo, bawat beses na sabihin kong lumabas, gusto namin lumabas sila. Kaya ang backdraft degree natin ay 71. Investigasyon. Investigasyon. Patayin mo. Makikita mo. Ako, opisyal, wala ka sa braso mo. Kung hindi nyo ayusin yan, wala na akong sirkulasyon sa Oscar Press 86 ko. Magkakaroon ako ng 1 hotel. Make 10-15. Oscar 3. Magkakaroon ako ng 1 hotel mic 10:15 sa 86. Oo, ako yan, nanay ko. Nakuha ko na. Tingnan mo. Ako yan, nanay ko. Uy, ilagay mo ako sa bibig ko. May tao akong titingin dyan, tama? Kaya suntukin kita sa bibig. Suntukin kita sa bibig. Halika na, pare. Suntukin kita sa bibig. Siya, naglalakad sa lugar na to. Suntukin kita sa bibig. Di na ako nag-aaral, ipapasok ko yan sa bibig mo. Siya yung kalbo. Oh, alam ko kung sino ang tinutukoy mo. Nakuha ko na. Suntukin mo ako dito. Suntukin mo ako tulad ng ginawa mo doon. Suntukin mo ako, hindi ko alam kung ano. Suntukin mo ako tulad ng ginawa mo doon. Kita tayo, mamaya. Kita mo, hindi kita narinig. Suntukin mo ako tulad ng ginawa mo doon, tol. Anong klaseng katwiran yan? Bro! Ano ibig mo sabihin? Nagbayad kami ng maayos. Hindi ako... Nandito kami. Matagal na kaming nandito. Matagal na. Oo, magpalabas ng tubig. Magpalabas ng tubig. Pakiusap, magpalabas ng tubig. Gusto na naming alisin ito. Pakiusap. Binigyan ka namin ng option na yon. Ibinigag namin yon sa'yo. Option. Hindi ko alam kung paano mo nakuha yung kalokohan na yan. Ngayon, sa tingin ko, sinasabi nila na isa pang beses. Nasa daan ka na ngayon. Anong gagawin natin? Nasa inyo na ang ID namin. Kaya ano ang problema? Arestuhin nyo kami kahit walang dahilan. Ayon sa ulat ng pulis, hindi lang magsalita si Freddy Castillo at sa huli, natutunan niyang walang atraksyong tinatawag na resisting arrest. Oy, ano ang kaso? Oy, seryoso ba kayo? Sakto ang dating natin. Grabe yun, tol. Para tratuhin niyo ako ng ganito. Seryoso ba kayo? Sinuntok niyo ako sa bibig. Tapos, gusto niyo pa akong kasuhan. Naintindihan niyo ba ako? Anong problema? Niloloko niyo ba ako? Lalabas na tayo dito, bro. Grabe naman yun. Sabi niyo i-escort niyo kami palabas. Naglalakad na kami palabas tapos hinawakan niyo pa kami. Akala niyo ba lalaban ako sa inyo, bro? Tara na, ngayon na. May mga kamera kami pero hindi naman nasira. At lahat kayo gusto niyo kunin ang espada. Ano? Ang lapit ko na dun, pare. Lahat sila gustong sumugod. Narinig ko na tong bagay na to mga 3 o 4 na beses na. Ganun din para sa akin. Local ba sila? Local ba sila? Oy, lahat sila may Florida ID. Gusto lang namin. Oo, meron kami. Dinala namin. Ako ang nagdala. Dumating kami sa oras at kailangan namin kayo. Dahil kayo ang unang kasama namin. Tara na pare, gusto lang naping umuwi. Wala ka namang tanong sa akin. Alis na kami. Ano bang sasabihin ko? Papasok na ito dito. Pero nasa labas ka. Alam mo, hindi naman. Yun lang. Wala naman akong ginawa. Siya ang gumawa nun. 4 ang kaso mo. Banta. Pagbabanta sa mga pulis dahil sa pagtaas mo ng kamao sa akin. Kaguluhan sa pampublikong lugar. Pagtutol sa pag-aresto at trespassing matapos bigyan ng babala.
Lahat yan ay nasa kamera. Si Juan Barrientos ay kinasuhan ng trespassing matapos bigyan ng babala at pagtutol sa opisyal ng walang karahasan, ngunit walang tala ng resulta ng kaso sa korte. Si Freddy Castillo ay kinasuhan ng trespassing matapos bigyan ng babala, kaguluhan sa pampublikong lugar, pagtutol sa opisyal ng walang karahasan at pagbabanta sa isang opisyal ng batas. Hindi rin makita sa rekord ng korte ang resulta ng kanyang kaso. Nagpleading no contest si Beatriz Espino sa trespassing matapos siyang bigyan ng babala at ibinasura ang kanyang kasong pagtutol. Nagpleading no contest si Crystal Cardozo sa felony battery laban sa opisyal ng batas at trespassing matapos siyang warningan. Ibinasura ang kanyang kasong disorderly intoxication. Bakit ako? Nasaan ang mga susi? Nasaan ang mga susi? Hindi ko dapat to ginawa sa iba, kaya ganun. Nagpapahinga kami sa Universal Studios. Pero ngayon, nagpapalamig kami sa Volcano Bay ng park. Mga water slide, mga lazy river, at bakasyong magkasintahan na nauwi sa aresto dahil sa pananakit sa kapareha. Ayon sa pulisya, si Sofia Mickelson ay nasa parke kasama ang nobyo. Ngunit nang magdesisyon ang nobyo niyang umalis, nagkaroon ng pisikal na komprontasyon. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Parang kapag medyo nakainom siya, medyo nagiging magulo siya. Sige, pero kulang ang binigay mong impormasyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tinulak niya ako or ano. Pero wala naman akong ibang paraan kung paano ako nasaktan. May nakakita na ba sa kotse niya? Sige pa rin. Nahanap na ba ang kotse niya? Ano? Anong klaseng kotse yon? Lexus. Itim na Lexus. Tingnan ko kung gaano sila kalapit nung nag-usap kayo. Naghahanap pa rin sila. Sabi niya, may security daw sa tabi ng kotse ko habang naghahanap siya. Sinasabi ko sa akin na wala ka doon. Tara, 4 Uy, isa pa. Sa tabi ng garahe. Magkikita tayo ng 5-4 na puti sa hindi ko alam. Pwede ka bang sumakay sa trete ngayon? 4 na araw na lang. Mukhang sinusubukan ng tao na abutin ng isa pang tao gamit ang mahaba at nakaunat na kamay. Hindi ako sigurado kung siya ay tinitingnan namin ng microfilm at sigurado ako. Hindi ako sigurado kung kasama niya ang isa pang miyembro. May susi ka ba? Kumpleto ako. I-check mo si Matthew Galena, puting lalaki. 5,300 at 82 mula sa Ohio. Dapat ay nagmamaneho siya ng pilak na F200 at 50 sports truck. Ohio tag. Ibig kong sabihin, kaya ako itong buksan at isara. Parang mailak ko gamit ang cellphone ko. Marami lang talaga akong personal na gamit sa buhay ko. Hindi ko alam. Tinanong lang naman kita kung may kotse ka. Meron ako. Sasakyan ko yon. Ako ang nagmaneho papunta dito. Oo, paikot-ikot siya. Yung kotse mo, parang wala kang binayaran para dito. Nandyan lang, lahat sa pangalan ko. Oo, nakipag-ugnayan na sila. May sira ba kotse? Bukas ito? Ang taong siyam. Nakuha niya na ba? Pumunta kayo sa bandang gilid doon. Hindi pa namin alam. Ayos, pupunta kami dyan. Ito ang sinasabi kapag paalam. At ito, yun. Tama. Hindi siya umalis nung dumating si Superior, pero sa puntong ito, naka-code 22 siya sa kanya. Pumunta tayo doon. Oo, gagawin natin yan. Sige, pupunta na kami doon. Gusto mo bang gamitin ng van at pumunta doon? O gusto mo bang umalis na lang dito? May mobile din sila, tumulong ako maghanap. Ibalik mo siya roon, pakiusap. Ano siya uwi? Iaatid mo ba siya? Dapat ako maghatid sa kanya kasi sabi ko, gusto ko pang mag-enjoy dito. Dalawa ang ginawa niya? Dalawang roller coaster! Naging sobrang agresibo at bastos siya sa akin. Hindi, alis na ako ngayon! Alis na ako ngayon! Pwede mo bang ipin ng ganyan? Ikaw ang unang beses ko dito. Sinusubukan ko lang mag-enjoy sa parke, alam mo yun? Paalala lang, may locator app ang Seguridad at City Walk. Kaya sabay-sabay tayong pumunta. Bakit pag-upla yan sa kanya? Tingnan natin kung ano mangyari mula doon. Sana makuha ninyo ang mga gamit ninyo at makuha rin niya ang mga gamit niya. At doon na lang magtatapos. Kailangan ko ba... Pwede ko pa bang mag-enjoy dito? 26 na buwan. Ako lang. Wala kaya ang posibilidad na para sa kanya, hindi siya pwedeng manatili sa lugar nito.
Ayos lang yun. Makakauwi naman siya mag-isa. Kailangan ko ba? Pwede ba ako? Meron bang hindi ko ma-unlock sa phone ko pero may pwedeng manood? Ano ibig mo sabihin? Ano yung mga gamit niya? Kailangan namin dalhin doon na yun. Kailangan ko ba sang tanungin? Oo. Pero pwede naman akong bumalik, di ba? Ayon sa ulat ng pulis, 2 empleyado ng Volcano Bay ang nakakita sa insidente at sinabi sa pulis na siyang nagsimula ng gulo habang gusto lang umalis ng nobyo niya. Napansin ng pulis na may galos siya sa leeg. Ibig mo sabihin, pinagbuhatan ka niya ng kamay ngayong araw. Ibig ko sabihin, Saan ko ba makukuha ito? Sige, hindi ito pwedeng maging palagay lang. Alam ko, syempre naman. Kung sinasabi mong hinawakan ka niya, Ibig kong sabihin, hindi ko naman makukuha to sa ibang paraan. Hindi ko naman kakamutin, okay? pero parang ina-assume mo lang na hinawakan ka niya based sa pagkakasabi mo. Ginawa niya talaga, may litrato akong hinawakan niya ako. Hindi rin ito ang unang beses na sinubukan niyang sakalin ako. Teka, ano? Kaya sinubukan ka niya sa kalin na yon. Hindi ko alam kung paano. Parang siya. gagawin niya sa akin. Yun ba nung pa sa'yo? Ako, Hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng magpaselang sa hinala. Sige. Hindi ito ang unang beses na siya ay. Kukunin ko ang panel. Kasama ba nilang lalaki? Dadaanan sila sa Macon, mga pare. Ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan ng boyfriend mo? Cristiano. Cristiano, ano? Cileruelo. Cileruelo. Sige, basta. Pupunta ka pa rin ba ron? Oo, nasa 85 pa rin siya ngayon. Oo, kaya sila, 51 sila ron. Kaya kapag nakipag-ugnayan ka, pigilan mo lang muna sila hanggang makarating sila doon. Sige, saan ito nangyari? Ito? Dude! Sige, malaki ang parke. Saan mismo ito nangyari? Malamang dun sa may locker room. Malamang doon o doon mismo nangyari? Parang hindi ko lang naririnig na sinasabi mong hinawakan ka niya. Hindi ako, parang... Sige, kailangan mo maintindihan kung ano ang tinatanong ko sa'yo. Alam ko. Kung hinawakan ka niya ngayon, napakamahalagang pangyayari yun. Sige, kaya... Pag umupo ka dito at sabi mo sa akin, paano pa mangyayari yun? Ayoko. Alam ko. Kailangan ko na mas detalyadong paliwanag sa nangyari. Sige. Kung nagkaroon kayo ng pisikal na alitan, kailangan kong malaman at maintindihan ang nangyari. Hindi sapat ang, paano pa ba mangyayari yan? Maraming paraan mangyari yan, tulad ng masugatan sa ride. Ako. Dalawa lang ang sinakyan ko. Sakay. Kaya hindi naman siguro. Baka sinubukan niya akong sakalin at baka gumalaw ako. Kaya niya ako nakalmot. Sige. Naintindihan ko pero hindi. Siguro alam ko pero sige. Ginawahan ka niya at may ginawa siya o wala. Hindi ito palagay o siguro lang. Hindi, isa lang yan. Kasi hindi naman ito unang beses ginawa niya. hindi natin pinag-uusapan ang nakaraan. Ako Papupunta sa minimum family. Huwag kang tumingin, Billy. sa tingin ko tapos na. Hindi, tumingin ka sa taas. Sige, salamat sa property. Tumingin ka sa taas para sa akin. Sige. Ano lang naman ako magsabi, alam ko. Pero siya. Kaya na ginawa yun. Sige, tumingin ka sa... Look up. Tumingin ka sa taas. Ayos ka lang ba, Steven, kung saan nangyari? Oo. Nasa iyo ba lahat ng gamit mo? Nasa ano mo ito? Hindi pa, ayoko pang umalis. Bago pa lang ako dito. Oo, gets kita. Pero kailangan natin yun para makapunta tayo doon, makipag-ugnayan sa ex mo at ayusin na lang doon. Lumaki na masyado ang insidenteng to kumpara sa simpleng gusto kong magstay sa park. Sabi ng pulisya, napansin ng mga pulis na may mga hiwa sa magkabilang bisig at pamumula sa balikat ang nobyo ng kausapin nila ito. Sige, kaya nung nag-announce sila sa intercom na magsasara ng park, may kidlat at ginawa da. Kaya sabi ko kay Sofia Michelson, handa ka na ba? Tara na. Pero gusto pa niya sumakay, halata sa mukha niya. Matagal ko na siyang kilala at medyo lasing siya. Sabi ko, sige, ikaw na lang dyan at ako'y aalis na. Habang sinusubukan kong umalis, bigla niya akong kinamot, kinurot at tinulak. Sabi ko, sige na, tama na. Maraming tao dito. May 2 empleyado ng Volcano Bay doon. Isang pandak na babae at isang matangkad na babae.
Sabi ko, pwede ba tayong tumawag ng security? Sabi niya, seryoso ka ba? Sabi ko, oo. Sabi niya, sige. Naglakad siya, tinawagan ng security. Sabi ko, nadamay na pati security dahil nagwawala ka. May lalaking lumapit at nagsabi, halika, dito ka, pag-usapan natin. Habang pinapakalma siya, sabi ko, kailangan ko nang umalis. Alam ko na to, gulo na naman. Habang paalis ako, sabi ko, kukunin ko na gamit ko. Pumunta ako sa locker room at sinabi sa babae, ito yung locker number. Kailangan ko yung wallet at ID ko para makaalis na ako. Sabi niya, i-check ko muna. Sabi ko, walang problema, ito wallet ko. Binuksan ko, ako yan, di ba? Mumiti ako. ID ko yan, hindi ko aalisin. Pinali ko wallet ko sa loob, sinara ko locker. Habang paalis ako, sabi niya, ha? Aalis ka na? Oo. Naging agresibo siya, kaya umalis agad ako. Nung umalis ako, madali ako naglakad papunta dito. Sabi ko, pwede mo bang buksan pinto, kukunin ko gamit ko. Sabi niya, bababasagin mo bintana ko, tatawag ako ng pulis. Sabi ko, sige, tawagin mo sila. Nandito siya, hinahanap ako, sinisisi ako sa lahat ng ito. At nandito ako, parang, nandito ako, kinakawayan ko siya. Kaya alam mo na, tara na. Halatang wala sa sarili ang babaeng to. May kwento ang pulis, mga sugat at mga saksi sa isang panig at sa kabila naman. Pero ganito kasi ang batas, hindi nito iniintindi kung sino ang nagsimula. Arestuhin mo ba ako? Bakit? Papaliwanag ko sa'yo. Lahat yan, ipapaliwanag ko maya-maya. Sandali, pero hindi. Tigil. Tigil, relax, tigil. Tigil. Ipaliwanag ko lahat yan sa'yo maya-maya lang, ayos ba? Hindi, sandali lang. Pero bakit ako? Ipapaliwanag ko lahat sa'yo. Hindi pakiusap. Tidjo. Papaliwanag ko lahat yan. Sa'yo. Sige na, please. Huwag ako. Please, huwag ako. Hindi, please. Kailangan mong tumigil. Pero bakit? Ipapaliwanag ko sa'yo. Kung titigil ka lang... Salamat! Ano? Nasa bag mo ba ang mga susi? Hindi, nandyan sila. Nandito sila? Sandali, pero bakit? Bakit? Ipapaliwanag ko. Sandali lang. Nasaan sila? Nasaan ang mga susi? Bakit ako naman? Ay, ako pala, hindi. Bakit ako? Naman? Nasaan ang mga susi? Nasaan ang mga susi? Nandyan sa loob. Sige. Nasa bulsa ba sila? O basta nandyan lang sila sa loob? Hindi, basta nandyan lang sila sa loob. Bakit ako? Ako pa rin. Ibig mo sabihin, ako pa rin. Pupuntahan kita mamaya. Bakit ako naman? Oh, pise. Ipapaliwanag ko sa'yo. Kailangan mo tumigil. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ayusin muna natin ito, tapos ipapaliwanag ko sa'yo. Kumalma ka lang. May iba pa ba tayong magagawa? Bakit? Umikot ka, sige na. Makinig ka, walang bakit. No? Bakit ako? Harapin ang... Lisa Park. Meron ka bang dala na maaaring makasugat, matusok, o makalmot sa akin? Magkakasakit ba sa akin? O ano man katulad niyan? Pakin okay. Sabihin ko sa yung... Humarap ka sa kotse. Ibuka mo ang mga paa mo. Ano? Dahil sinabi kong ayokong magsampa ng reklamo, wala iyong kinalaman doon. Pero ano bang ginawa ko? Sakay ka sa kotse. Ipapaliwanag ko lahat. Pwede ko bang kunin cellphone ko? Oo. Sumakay ka sa kotse! Anong ginawa ko? Sumakay ka sa kotse. Pumasok ka pa sa loob ng kotse. Sige, makinig ka sa akin. Sige, makinig ka lang, huwag kang sasabad. Hindi ka magsasalita. Makinig ka. Sige. Base sa insidente, hindi mo masabi sa akin kahit ano tungkol dito. Pero siya, may napaka-espesipiko at detalyadong kwento tungkol sa nangyari, pati na sa mga natamong sugat. Sige. At ako, wala. Ako kasi. Sinabi ko lang sa'yo na makinig ka. Sige, pasensya na. Sige, hindi mo naman ginagawa ng tama. Sige. Base sa relasyon ninyong dalawa, nagbe-date kayo. Tama ba? At sinabi nila na karahasan sa relasyon. Okay. Batay sa salaysay niya tungkol sa insidente sa sinumpang salaysay niya. Ikaw ang itinuring na pangunahing agresor. Kaya ka inaaresto, okay? Binigyan kita ng maraming pagkakataon para sabihin sa akin kung ano ang nangyari.
Hindi mo ako nabigyan ng kahit anong kwento. Hindi ko ito gagawing kanino man. Kaya nga. Pakiusap, pwede ko na bang gawin ngayon? Pagkatapos, kapag pumunta kayo sa korte, doon ninyo ayusin lahat. Pero ang basehan ko ay kung ano ang meron ako ngayon. At yun na yun. Pakiusap, huwag mo pong gawin. Hindi po ako taga rito, pakiusap. Sumakay ka sa kotse. Pakiusap, umupo ka sa kotse. Pasensya na. Si Sophia Michelson ay pumunta sa Volcano Bay para sa water slide, pero umalis na may poses sa pagbabawal ng pumasok doon. Ayon sa korte, kinasuhan siya ng pananakit. Hindi available sa publiko ang resulta ng kanyang kaso. Guys, seryoso, bakit ka lang pumunta sa locker ko? Dinala ko lang kayo pababa sa locker. Ano? Ang susunod na kaso ay sa Cedar Point, Ohio, na kilala sa roller coaster at kasiyahan kung saan si Cheyenne Chaplin ay napaalis ng pulisya matapos gamitin ang cellphone habang nasa ride. Ngunit heto siya ngayon, bumalik sa parke at kaharap ang mga pulis na walang pasensya sa mga umano'y nang hihimasok. Sinabihan kang wag nang gumalik. Ang locker, isilan mo na. 52, pwede ka ba sa TOFs? May 26 ko dito. Kunin ko lang gamit ko sa locker. Inaresto kita, tumigil ka na. Kunin ko lang ang gamit ko sa locker. Huwag kang manlaban. Pwede ko bang kunin ang gamit ko sa locker? Hindi niyo pwedeng kunin ang mga gamit ko. Huwag kang manlaban. Anong ginagawa mo ngayon? Pwede ko bang puntahan ng locker ko? Hayaan mo akong puntahan ng locker ko. Sige. Walang binanggit tungkol sa locker. At pwede namang kunin ng mga kaibigan mo ang gamit mo sa locker mo. Papuntahin mo ako sa locker ko. Hindi. Tapos na tayo dyan, inaaresto na kita ngayon. Ayon sa pulisya, sinabi ng mga opisyal na si Chaplin ay mukhang lasing, malalabo ang mata, amoy alak, at may palaban na asal matapos ilabas sa park. Nasaan ka na? Wala akong sapatos! Wala akong backpack. Wala akong backpack. Wala akong backpack. Wala akong backpack. Backpack! Nahuli ko na isa, papunta na ako. Pwede ba muna akong pumunta sa locker ko? Pupunta muna ako sa locker ko. Tara! Uy, pakiusap! Ihatid mo ako sa locker ko! Literal may locker ako. Kailangan ko pumunta para ibigay ang locker ko. Sige, pasok na guys. Tama na. Huwag kang pumalag! Maglakad ka na lang para hindi mahirapan. Sige, hindi ako makakatakbo at hindi ako makakaalis. Pakiusap, ikaw. Kayo naman, literal hayaan niya akong kunin ang gamit ko sa locker. Anong problema mo? Anong problema mo? Klaro namin sinabi na huwag ka nang bumalik, pero agad mong hindi pinansin ang babala. Kukunin ko lang gamit ko sa locker. Kukunin ko lang gamit ko sa locker malapit sa gate guard. Locker 1,300 at 24 talaga ito. Pwede ba talaga? Hindi ko makuha ang gamit ko sa locker. Bakit hindi ko makuha ang mga gamit ko? Bakit hindi ko makuha ang mga gamit ko? Hindi ko makuha ang susi ng kotse ko. Dahil sinabi namin hindi pwede. Ikaw, wala ka namang sinabi kanina tungkol sa locker. Dahil sinabi ko na. Sinabi ko na may gamit ako sa locker. Kailangan mong tawagan ng mga kaibigan mo. Diyos ko. Iba talaga kayo. Pero sabi ng pulis, hindi pumasa ang kwento niya sa height requirement. Sabi ng pulis, hindi niya nabanggit ang locker nung una siyang nakausap ng security o ng unang rumespondeng pulis. Pwede ka namang tumawag o magtanong sa security. Marami ka pang ibang pwedeng gawin kaysa basta bumalik sa loob ng gusto mo. Lumabas na! Hindi ako masamang tao. Hindi tayo masama. Hindi ko ito gagawin ng live, kuya. Hindi namin sinasabi. Ano bang maling ginagawa ko? Trespassing! Pinalayas ka na. Hindi ka pwedeng maglabas ng kutsilyo. Pero parang hindi ako makapaniwala. Parang hindi ba ako pwedeng bigyan ng babala? Parang Binalaan ka na at sinabing huwag bumalik. Hindi! nag-isip ako, bakit nga ba ako pinaalis? Nilabas ko ang phone ko habang nag-finger twister at may salamin ako sa mukha. Meron ako, parang yung kaibigan ko, may bag siya habang nag-finger poster. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo na hindi namin ipinatutupad ang patakaran ng Cedar Point. Pero kung sinabi nilang kailangan mong umalis, kailangan mong umalis. Gusto ko lang pumunta sa locker ko. Seryoso, pwede ko ipakita yung mga text message. Seryoso, sinabi ko sa'yo, pinaalis ako. Pupunta ako sa locker para kunin ng susi. Kita tayo sa kotse. Taga saan ka? Canada. Oo, kailangan mo ba? Pumunta sa Canada. Nagbayad ako ng $300. Oo, $300
$300 para dito. Ano? Hindi mo ako ilalagay. Ikaw! Ikaw ang papasok dyan! Hindi ako. Arestado ka? Ikaw nga. Hindi ako. Guys, please, tigilan nyo na to. Wala kang bulsa, wala kang dala, wala. Kukunin ko lang talaga yung susi para makaupo ako sa kotse ko. Ibuka mo ang mga paa mo. Seryoso ka ba ngayon? 531, walang ibinabang pasahero. Babalik na ako sa serbisyo. Hindi. Eto. Sir James. Ano ba, Guys, gusto ko lang pumunta sa locker ko. Hindi ko alam bakit may locker pa rin ako. Inayos namin, babalik kami sa serbisyo. Awan na sa ulat. Gusto mo bang ikaw mag-asikaso sa kanya? Hindi ko alam kung nakuha mo ang ID niya or hindi. Sige, binigay niya lahat sa kanila kanina. Tawagan ko lang si Ross, sandali. Tingnan mo kung anong kinuha niya at kung nagbigay siya ng ID. Tula ko nasa locker, ibig sabihin sa kotse yon. Sige. Cheyenne, dala mo ba ang ID mo? Hindi. Nasaan ito? Nasa locker! Ibinigay niya ang ID sa security officer nung pinaalis siya. Kaya dapat nasa kanya pa. Ibig sabihin, nandito pa rin sa park ang mga kaibigan mo. Ayoko makialam sa mga kaibigan ko. Gusto ko lang pumunta sa locker ko. Hindi na mangyayari yon. Sinasabi ko na ngayon, pupunta ka na sa county jail. Hindi ako pupunta. Oo, pupunta ka. Dahil bumalik ako sa sasakyan ko. Pinagbabawalan ka ng pumasok dito, kaya sasampahan ka ng kasong trespassing. Hindi ako. Makinig ka, kaya ako sinasabi. Sinasabi ko ito para sa sarili ko. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Pakiusap, huwag mo itong gawin sa akin. Tawagan mo ang mga kaibigan mo at ipaalam sa kanila na doon kanila pwedeng sunduin. Pakiusap, huwag mo itong gawin sa akin. Naririnig mo ba ako? Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Kinasohan si Cheyenne Chaplin ng criminal trespassing at pagtutol sa aresto. Ayon sa ulat ng pulis, nakuha pa rin ng mga kaibigan niya ang gamit niya mula sa locker. Kaya imbes na roller coaster, ang huling sakay niya ay papunta sa kulungan ng county. Hindi makikita sa record ng korte ang resulta ng kaso niya. Ibaba mo yung baril. Ibaba mo yung badge, bro. Harapin mo ako sa labas. Baliw ka ba? Hindi. May mga pumupunta sa Universal para sa rides, iba naman para sa mga character. Pero ayon sa pulisya, si Omar El Sayed ay may ibang dahilan. Ayon sa pulisya, dumano'y pinuntirya niya ang isang pamilyang nakasuot ng relihiyosong kasuotan. Binangga ang isa, hinabol ang binatilyo, at nagbitaw ng masasamang salita. Gusto ng Universal Security na paalisin siya. Sinusubukan ko lang kumpirmahin. Mukhang nasangkot siya sa isang alitan sa isa pang bisita. Ang bisita ay kasulukuyang nasa Comedy Strip Cafe. Kaya mukhang medyo... Hindi ko alam kung tungkol saan yun. Hindi ko alam. Ano? Ito'y. Hindi ko alam kung tungkol saan ito. Kumusta, Sam? Isuot mo ito. Bantayan mo ito. Meron tayong ilang bisita. Isa ako rapista. Bibigyan kita ng rakista. Ako isang rapista. Bibigyan kita rito. Paparating na ako. Kailangan lang malaman ng ninong ko. Kwento mo sa akin. Ako at ang fiancé ko, wala kaming balak manggulo. Gusto lang niyang sumakay sa uling biyahe ngayong kaarawan niya, ika-27 niya. Tingin mo ayos na? Sige, pasasakayin ko kayo. Tingnan mo, kami ng fiancé ko ay hindi nandito para manggulo. Ayos yan, gusto namin yan. Pelosi, pangako ko, Omar ang pangalan ko. Hindi ko alam kung tungkol saan to. Kami ng fiancé ko hindi nandito para manggulo. Nagbayad din ako tulad ng iba. Hindi ko alam ang nangyayari. Dito, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Sa totoo lang, nagdadasal lang pananampalataya. Pangako ko sa'yo, kami, nag-e-enjoy lang sa parke tulad ng iba. Pangako ko yan sa'yo. Nagbayad ako tulad ng iba. Nilagay ko pa nga ang ipon ko pagkatapos. Sumpa ko, perpekto ito. Ibang kwento ng mga biktima. Sabi ng pulisya, nakarelihiyosong kasuotan sila at galing Timog Amerika. Natatakot silang magsampa ng kaso dahil baka mahanap niya sila. Kinausap ng pulis ang staff para sa dagdag impormasyon. Anong nangyari? Anong nakita mo? Tumutulong ako sa mga nasa frontline ng telepono, mga kasama ko sa team. Papunta na ako. Nagsimula ako makarinig ng mga tao na sumisigaw sa labas. Akala ko may mga batang naglalaro sa paligid.
Pero nung nagsimula na akong magpansin, doon ko nakita na may mga taong tumatakbo palayo sa lalaking ito. Na matangkad siya, siguro Hispanic, nakaputing damit. Maraming salamat. Walang ano man. At ang buong pamilya ng mga taga-Argentina nagsimulang tumakbo papasok sa loob ng restaurant. Sinusubukan nilang magtago mula sa kanya at nakita ko nang sinuntok niya ang isa sa mga bata mismo sa harap ng restaurant. At maraming tao nagtangkang pigilan siya sa harap ng restaurant. At doon ko naisip na seryoso na ito. Kaya po, lumabas ako. Sinubukan kong pakalmahin ang pamilya. At sinubukan niyang itapon. At nung sinusubukan niya makaalis sa lugar na ito, nagsimula na naman siya ng gulo sa ibang tao, nanuntok at nanulak ng mga tao. Tanungin mo si 371, makakahintay ako. Kaya ako at si Marvin ay nagsimulang sundan siya dahil siya patuloy na naglalakad papunta sa Jurassic. River Adventure. Sige. Kaya nung siya, patuloy siya naglalakad papunta sa Jurassic, patuloy ko siyang sinusundan, patuloy namin siyang sinusundan. At doon, dumaan ang security, pero ayaw nila, hindi nila alam na siya yon. Kaya doon ko sinabi, ako, siya yon! Siya yon! Kaya itinuro mo siya? Oo. Tinino, sa mga gwardiya. Oo, sige. Kasi dumaan doon ang mga gwardiya kasi hindi nila alam na siya yon. Kaya siya, dumaan talaga sila sa tabi niya. At sabi ko, Huminto ako at sinabing, siya yon, siya yon. doon sila huminto at sinubukan niyang. Umalis ulit. At ang Sabi ng kasama niya, nagkamali lang ng intindi, wala namang nangyari. Ako naman, parang Security, nanuntok siya ng mga tao, nanuntok siya ng mga bata. Ginawa ba niya? Narinig mo ba siyang may sinabi sa pamilya? hindi ako kasi ang daming nangyayari, ang daming tao na nagsisigawan sabay-sabay dahil lahat kinakabahan sa paligid. Hindi ko talaga narinig ang sinasabi niya, pero nagsasalita siya. Nakikita ko kung anong ginagawa niya sa ibang tao na sinusubukan niyang pigilan. Parang sinasabi niya, papatayin kita. Binala ng police si Omar sa trespassing at pinaalis siya. Imbes na umalis, ginawa niyang entablado ang parke kahit may mga pamilyang may kasamang bata na dumadaan. Tama-tama, niloloko ka ng asawa mo. At kung hindi ka mahal ng asawa mo, aalis na ako, wala na akong pakialam. Sapat na, bitch ka. Anak mo ay nasa? Ko. Talumpate. Omar, astig ka. Anong ginagawa ko? Astig ka talaga. Omar. Hindi na ako makapaghintay. Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Hindi ko ginawa yon. Cody, Harapin mo na lang. isubo mo ang titi ko. Uy, Omar. Ituloy mo lang, disorderly conduct yan. Hindi ako gumawa ng denon. Ako ang mag-aasikaso sa inyo. Kapag tiningnan ko ang ating estadistikal na 13, pakiramdam ko magkakaroon kayo ng kaso na hindi ninyo aakalain. Sa akin lang mangyari yon. At tuloy pa rin sa pagmamaneho ang Graber. Hindi ako makapaniwala, putong ina. Hindi ko talaga inakala. Hindi ko iniisip yon. Hindi ko ginawa yon. Hindi naman talaga nasisiyahan ng mga tao sa pagmamaneho. Sinusubukan kanyang lokohin. Akala ko gagawin mo na. Alam kong mahal mo ako. Cody, iparating mo yan. Cody, masama ka. Makukulong ka dahil sa kwento na puro kalokohan. Pakinggan mo ang mensahe, malinaw yon. Oo, Cody. Ako ba? Ito ay ako. 1, 2, 3, parang... Diyos ko! Ang liwanag ng buwan ay napunta sa... Kukuha ako ng litrato. Gusto mo bang tumayo? Pwede ka naman. Ako rin! Oo, ayos lang yan. Hindi ko rin ginawa. Hindi ko nakuha ang... Sa akin.
Hindi ko nakuha. Wala silang nalaman. Wala silang nalaman. Kung ganun, Sam, tara na. Oo, naglalakad ako. At naghahanap ng trabaho. Sabi nila kapag nagsimula kang magbanta, makukulong ka. Wala akong binantaan, kaya tigilan mo na. Na-record mo ba? Oo, lahat ay na-record. Tingnan mo ako. Huwag kang titigil. Ano ang banta? Ano ang banta? Ano ang banta? Sasampahan ka ng demanda na hindi mo aakalain. Hindi mo talaga aakalain. Sasampahan ka ng puting inang demanda na hindi mo aakalain. Kung sino ang gusto mo. Oh, ikaw. Ikaw mismo, Pelosi. Si Cody. Wag mo na siyang pansinin. Isa siyang B. Si Cody. Ayos lang siya, di ba? Si Cody, anong gagawin mo tungkol dito? Arestuhin mo ako. Arestuhin mo ako. Arestuhin mo ako. Sige, hindi kita bibigyan ng palugit. Para sa anong krimen? Para sa anong krimen? Arestuhin mo ako. Sige, arestuhin mo ako. Oo, isa siyang dito mismo. Tara na, may tao dyan. Tara na, kumusta ka? Oo. Kaya nga lahat, ano masasabi mo? Anong gagawin mo tungkol dito? Gagawin mo ba tungkol dito? Morgan, makukulong ka. Sinasabihan ka niya. Morgan. Tama. Magpapalipas ka ng gabi sa kulungan ng county. Ikaw ay nasa labas. Sinasabi niya ang lahat. Makukuha niya yon. Panatilihin mong mahigpit. Cody, Buttercup. Panatilingin mo. Higpitan mo. Cody, ikaw. Tama, bumiti ka. Sumusunod ako, tama. Sige na. Pare. Nakakuha pa rin ng bakasyon. Oo, nakakuha ako ng bakasyon. Pwede mo ba akong tingnan? Oo, nakakuha ako ng bakasyon. Ang cute mo. Ang cute mo talaga. Ang saya-saya mo parang nung 2012 na airman o yung grupo, cute talaga. Ang cute mo talaga. Ang bait mo rin. May kinalaman ito sa dati mong hotel. Sundiin ko ng mga anak ko. Good luck. Pinutulungan niya ako. Yay! Ang galing! Mahal na mahal kita! Kumusta kayo mga Buttercup? Kumusta kayo? Tuloy lang tayo. Kumusta ka? Buttercup, ang ganda ng mga mata mo, alam mo ba? Pinagbibigyan na kita. Pakiusap. Huwag mo siyang tingnan. Higpitan mo. Higpitan mo pa. Aching. Diyos ko. Tingnan mo ako. Tigil. Tigil na talaga. Mars. At ikaw, patuloy kang lumilingon ha, para kang bata. Ano masasabi ko? Cody, nasaan si Cody? Ilabas si Cody. Inumin mo lahat yan. Ikaw na maruming basura, bro. Kailangan mo ng shampoo. Bro, kailangan mo ng shampoo, bro. Grabe. Kailangan mo ng shampoo, bro. Tara na, pare. Oo, naglalakad ako. Tama, naglalakad. Tama, Buttercup? Kung wala yung badge. Kung walang baril at badge yan, tara na. Naglalakad na ako. Tara na. Oo, naglalakad na ako. Napipikon ka na. Ang cute mo. Ang cute. Ang cute. Kung 5 talampakan at 2 pulgada ako araw-araw, gugustuhin kong maging 6 na talampakan at 2 pulgada. Gusto kong maging 6 na talampakan at 2 pulgada. Tama? Oo, itago mo na yan. Itago mo na yan. Kung magkakaroon ka ng, oo, naglalakad ako. Naglalakad ako. Gusto mo bang mag-teleport ako? Tama? Tama? Ako'y. Tama ba? Gawin mo. Gawin mo. Magkakaroon ka ng kaso na hindi mo akalain, tol. Sige, gawin mo. Gawin mo. Hinahamon kita. Sige na. Sige na. Oo, gawin mo. Gawin mo. Gawin mo. Makinig ka. Gawin mo. Ang nanay mo ay puto. Pinalaki kanyang puto. Pinalaki kanyang pits. Isa kang puto. Sa likod ng budget baril na yan, isa kang puto. Isa kang puto. Isa kang puto. Isa kang puto. Inaresto si Omar El Sayed at sinampahan ng disorderly conduct at hindi marahas na paglaban sa pulis. Ayon sa korte, hindi umamin o itinanggi ni Omar El Sayed sa disorderly conduct, kaya ipinagbawal siya sa Universal. Ibinasura rin ang kasong paglaban sa pulis.
Mukhang gusto lang niyang mapunta sa kulungan. Ano gagawin mo ngayon? Ano gagawin mo? Pare, ang pangalan ko ay Joseph Lee. Ay, Joseph. Ako. Tinapos natin ang After Hours episode sa Universal's Cabana Bay Resort Pool, kung saan pwedeng mag-enjoy ang mga bisita sa palm trees at vacation vibes. Pero hindi si Joseph Serrano dahil ayon sa pulisya, hindi siya bisita. Ipinaliwanag ng security sa mga pulis kung paano raw siya napunta doon. Ano nangyayari? Kaya? Anong nangyayari? Ito ay isang lalaki o parang isang crew. Chief. Tumatanggi siyang maniwala na hindi ito bisita. Sige. Pero hindi ito bisita. Hindi ito bisita. Sa pagkakaintindi ko, sinabi nila, Sa akin, napupunta sila dito mula sa malayo. Jito. Sige, kaya. Hindi talaga sila kilala na umuutos. Malinaw naman. May baril yung lalaki, pwede niyo siyang idiin sa pader, kaya ikinulong siya. Nilalabanan yung sarili niya, sinusubukan niya makalabas. Sige, kaya tinatakot siya. Hello, sige. Sabi mo tinatakot siya? Sinasabi ko ba yun? Hindi. Hindi. Pag-isa lang ba siya o may dala ba siyang gamit o anumang bagay? Ano sa advance of? Ako ay isang senior sa high school. Tinawag dito para tumulong sa opisyal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May isa pang manager doon. Tinawagan niya ako sa Radyo at sinabi. Oy! Maaari. Salamat. Nakita mo siya? Nakita mo yung lalaki? Hindi. Naghihintay ako sa lalaki. Kung umalis ako, kapag nakita ko siya, babalik din ako. Sige. Love. May security pang nababantay sa kanya na yon. Oo, sige. Ayan. Saan mo ba natutunan gawin yun? Hello, salamat. Na-appreciate ko. Uy, anong pangalan ng lalaki nakabantay sa kanya ngayon? Ayaw pong matakot. Dalhin mo kami para makapag... dalhin mo kami para makapag... Ni... Mainit. Kung ligtas lang gawin, sige na, tara na. Paparating na siya na yan. Sige, ayos. Mga pare, may puting buhok, may nakaputing damit. Tuti, dito mismo. Yan na. Naniniwala ako na ang ginoong ito ay nasa isa sa iba naming property kanina. Nahuli siya, nadulot ng abala, at tingin ko, dito siya napunta. Sa tingin ko, siya parehong tao. Kanina, may manager mula sa ibang hotel na nagka-issue sa kanya, yung nakapula. Si. Uy, kumusta? Manager ka dito, di ba? Ako si Seth. Nasa Sapphire siya kanina, nagkaagulo. Pinaalis ko siya, sinabihan ko wag na bumalik. Pero bumalik siya dito, mga 15 minuto na ang nakalipas. Tinatakot niya kami para bigyan siya ng pagkain. Tinatakot na ako. Ayon sa ulat, tinakot niya ang isang QSA o Quick Service Attendant. Kung hindi mo ako bibigyan ng pagkain, susuntukin kita. Meron ka ng tao ngayon na talagang nakabantay sa kanya. Isa sa mga opisyal ko, Sige, ayos. At kung tayo. mahuli siyang palaboy de umano. Kung mapalis natin siya, gusto niyo pa rin ba? Opisyal, parang oo. Gusto namin siyang palisin dahil kakagaling lang niya ron at dumiretso agad dito. Kapag pinalaya ulit, baka mapunta lang din siya sa kabila. Nakipag-ugnayan ng pulis kay Joseph na parang simpleng usapan, pero ayaw niyang makipag-usap at malalaman na ng pulis ang totoong haharapin nila. Uy, kumusta ka pare? Ayos ka lang ba? Hindi ako ayos. Pakawalan mo ako. Upuin na lang muna kita dito. Pwede ba? Ikaw. Umupo ka muna dito. Gusto na kita makausap sandali.
Wala akong pakialam kung pulis ka man. Ayos lang yan, okay lang pare, hindi natin kailangan gawin yan. Saan ka galing? Galing ako doon sa pinuntahan ng Ginoong Iyon sa Sapphire Falls. Sinundan ko siya kasi dito siya galing. Hindi na mahalaga sa akin kung nagtatrabaho siya rito or hindi. Naiintindihan ko yan, hindi ba? Kaya ganito rin ang mga taong ito. May ID ka ba? Tingnan natin, may ID ka ba? Nasa. Ikaw, tinatanong kita, may ID ka ba sa'yo? Meron na. Kukunin lang namin ang ID at re-repasuhin namin ang lahat ng yun. Tama, yan ba bag mo? Nasa ng yung... ID mo? Nasa loob ba niyan? Pwede di ko bang hawakan ang mga gamit mo? Sila. San sa bag mo ang ID mo? Sandali, sinasabi mo nasa bag na yan? Oo, nasa bag na yan. Ha? Ayon sa ulat ng pulisya, may sinabi si Joseph na siniguradong makukuha niya ang pinunta niya roon. Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo, Itay? Hindi to uubra pare. Ako, si Joseph Lee. Sige, Joseph. Soon. Ikaw. Sige, ngayon makukulong. Dahil makukulong ka na, sige, Joseph Lee, wala. Sige, ngayon makukulong ka na. Si Joseph Serrano ay kinasuhan ng pananakit sa isang alagad ng batas at pagtutol sa opisyal ng walang dahas ayon sa mga rekord ng korte. Hindi siya umamin o tumanggi sa pananakit at ibinasura ang kasong pagtutol. Salamat sa panonood mga kaibigan. Ang episode na ito ng Law and Crime After Hours ay sinaliksik, isinulat at prinyojuice ni Juliana Bataglia. Si Andrew Zuckerman ang nag-edit ng video. Ako si Jesse Weber. Magkita tayo next week.